Matapos patayin ang dalawa ng sunod-sunod, ang natitirang dalawa ay tumakas ng malayo sa ibang direksyon, at si Lance ay hindi nag-abala na habulin sila. Gayunpaman, hindi pa iyon ang wakas, dahil naalala ni Lance na may tatlong iba pa nakakapunta lang sa inn para sa hapunan at nag-impake na pala. Kaya, bumalik si Lance sa Silk Bamboo Mansion at pinatay ang tatlo nang bumalik sila mula sa pag-iimpake. Tumayo si Lance sa rooftop ng Silk Bamboo Mansion at tahimik na naghintay sa pagbabalik ng tatlo. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, sa wakas, bumalik ang tatlong miyembro ng pamilyang Ning na nag-iimpake. Bawat isa sa kanila ay may bitbit na malalaking bag ng balat ng baka sa kanilang mga kamay. Handa na ang hapunan. Sigaw nilang tatlo sa harap ng pintuan bago sila pumasok, saka nagmadaling pumasok dala ang kanilang mga bag. Sa sandaling nasa loob ng silid, ang amoy ng dugo ay tumama sa kanila, at pagkatapos ay sa pangalawang tingin, may mga sirang katawan sa buong lupa. Anong nangyayari? Mag-iimpake lang kami, bakit? Tingnan mo, yung katawan na nahati sa kalahati, parang si Uncle Nine. Oh my God, si Uncle Nine talaga, paano nangyari ito? Namuti silang tatlo, at nahulog sa lupa ang mga pagkaing nakaimpake sa kanilang mga kamay. Sa sandaling iyon, ang boses ni Lance ay nagmula sa bubong, "Ginawa ko ito, bago ka mamatay, sinasabi ko sa iyo, ako si Lance." Pagkatapos, isang malaking kamao ang bumagsak mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Boom! Ang tatlong miyembro ng pamilyang Ning na nag-impake ay pinasabog ng chainman ni Lance. Pumalakpak si Lance at tinawag itong isang araw. Sa ngayon, si Lance mismo ay nakalimutan na kung ilang miyembro ng pamilya ng Ning ang napatay niya sa kabuuan. Inialay ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at dumiretso sa Tianbao City, ngunit kadadating lang ni Lance sa isang pamilyar na pigire. Manam, iyon ay Thalia. Nagulat si Lance, oo, sa sandaling ito, isang matandang babae ang naglalakad sa pasukan ng Pearl City, nakakasigurado si Lance na ang matandang babae na ito ay nakadamit bilang Thalia. Agad na bumaba si Lance. Thalia. Lance. Tawag ng matandang babae. Thalia, bumalik ka na, pinag-alala mo ako hanggang sa mamatay ako, muntik na akong pumunta sa Tianbao City para hanapin ka. Nag-aalalang sabi ni Lance. Hush! Bumalik ka muna sa pagiging magalang, hindi bagay dito. Si Thalia ay abala sa pagtingin sa kanya. Bakit hindi nararapat ang lugar na ito, balik muna tayo sa inn. Mag-ingat sa mga pader, ang Ning family ay nasa Pearl City, tiyak na maraming tao ang nakatago, at tiyak na may malalakas na tao sa Exalt Stage. Bulong ni Thalia, habang nag-iingat sa paligid. Tumawa si Lance at sinabing, libo-libong tao, hindi na kailangang kabahan, ngayon ay masasabi na natin ito ng malakas, ng malakas. Bakit, walang sino man mula sa pamilya Ning ang nasa Pearl City? Thalia, napatay ko na ang lahat sa pamilya Ning sa Pearl City, kabilang ang isa sa unang yugto, ngunit sa huli, 2 Yuanying na ika-9 na yugto ang nakatakas, sa palagay ko ang 2 iyon, ay pumunta sa Tianbao City upang hanapin. Bao Juning, hindi nakakagulat na ang panig ni Bao Juning ay kaawa-awa din. Ikaw, iyong chainman, nagtagumpay ka sa sakripisyo. Oo, ang aking chainman ay ganap na nag-spike na ang out-of-body stage powerhouse ng pamilya Ning na iyon. Sus, salamat sa pagiging maingat ko sa pagpasok sa lungsod, kaya napatay mo na ang pamilya Ning. Oo, Thalia, bakit ngayon ka lang bumalik? Anong nangyari? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Naku, huling beses sa Tianbao City, pagkatapos mong umalis, kinuha ito ni Juning Bao sa mga inosenteng sibilyan sa Tianbao City. Sinamantala ko ang pagkakataong makatakas, ngunit hindi ko inaasahan na mapapansin ako ng malakas na lalaking iyon ng Yuanying. Sa tabi ni Juning Bao, pagkatapos noon ay hinabol niya ako, at pagkatapos ay nakatakas ako ng buong hirap at maswerteng nakatakas pabalik. Yan. Ayos lang, sigurado akong marami kang nasa panganib nitong mga nakaraang araw. Bueno, ngunit nakaligtas ang lahat. Tumalon si Thalia sa yakap ni Lance, ngunit medyo kakaiba para sa mga tao sa kalye na makita ang isang matandang babae na tumalon sa isang binata.
Kinuha ni Lance si Talia at bumalik muna sa inn, para makapagpahinga ng maayos si Talia, malamang napagod siya nitong mga nakaraang araw. At ngayon, nakita ng 2 taong nakatakas na hindi sila hinabol ni Lance, at doon sila tumigil. Sue, patay na si ninth uncle, more than 20 brothers and sisters are dead, what should we do? Sigaw ng isa sa kanila. Huwag kang umiyak, ano ang silbi ng pag-iyak, bilasan natin ngayon para hanapin si Uncle 8 at sabihin sa kanya ang balita, para makabalik siya sa Pearl City at mapatay si Lance. Ma'am, bilasan natin sa Tianbao City. Noon lang, nakita nila ang 2 tao na lumilipad sa harapan nila, isa na rito ay si Bao Juning. Ah, ikaw na po tito. Ikawalo tiyo, ikawalo tito. Kumunat ang mga kilay ni Bao Juning at lumipad siya. Ninggang? Ninglan? Anong ginagawa niyong dalawa dito kung hindi kayo mananatili sa Pearl City? Sabi ni Bao Juning na may masamang mukha. Oo, ikawalong tiyuhin. Sumigaw ang babaeng tumawag kay Ninglan. Anong iniiyakan mo? Uncle 8, hindi naman sa hindi kami namamalagi ng maayos sa Pearl City, ito kasi, lahat ng meron kami sa Pearl City, maliban sa aming 2, patay na silang lahat, pati si ninth uncle ay patay na, Sue. Ano? Nang marinig iyon, sumigaw si Bao Juning, sa gilid niya, siya na lang at isang Yuanying na ika-9 na yugto ang natitira, 2 sa kanila ang buhay pa, hindi ko inaasahan na 2 lang pala sa mahigit 20 miyembro ng pamilya ng Ning na mga nagbabantay sa Pearl City ay buhay pa. Langit! Paano, Old Ninth He? Ang mukha ni Bao Juning ay mapatla, ang pagkamatay ng isang exaltation stage para sa pamilya ay isang malaking bagay. Kung tutuusin, ang buong pamilya Ning ay 8 out-of-body stages lamang. Sue, ninth Uncle He, namatay nang hindi man lang hinubad ang kanyang sanggol na katawan. Bakit siya? Ang ikawalong tiyo, ang Lance na iyon ay biglang dumating sa Silk Bamboo House at pinatay ang natitira nating 2. Ngunit Lao Jiu siya ay wala sa kahon, paano siya? 8th Uncle, si Lance sa paano man ay nagtataglay ng magic weapon na eksaktong kapareho ng Heavenly Rope at mas makapangyarihan, 9th Uncle hindi siya kalaban nito. Tapos na, ang pamilya ay nawa ng isang exalt, tapos na. Ang mga mata ni Bao Juning ay mapurol at ang kanyang mukha ay sobrang pangit, ang pagkamatay ng isang exaltation stage, ito ay magiging isang biro kung ito ay ibabalik sa pamilya. Sa sandaling ito, ang 2 Yuanying powerhouse na kakatakas lang mula sa Pearl City ay abala sa pagtatanong, 8th Uncle, paano kayo nakabalik 2? Nasaan na ang iba? Nagdala rin kayo ng halos 20 tao sa labas noon ah. Sa balita, muling namuti ang mukha ni Bao Juning. Sila. Patay na silang lahat, at 2 na lang tayong natitira sa kanila. Sabi ng nag-iisang lalaking nabubuhay sa likod ni Bao Juning, ang ika-9 na yugto ng Yuanying. Ano? Ikaw, kayong 2 na lang ang natitira sa buhay. Oh my God, lumabas na ang pamilya natin na may kabuuang 40 katao para manghuli kay Lance, at 4 na lang tayong natitira. Ang 2 tao. Natulala ang mga nakatakas sa Pearl City, akala nila ay buo na talaga ang panig ni Uncle 8, pero hindi nila inaasahan na 2 na lang din ang natitira. Ah! Galit na umungol si Bao Juning patungo sa langit. Oo, sa pagkakataong ito, may kabuuang 40 katao ang lumabas upang habulin si Lance, at si Bao Juning at isa pang out of body, bawat isa ay may team, at kung 4 lang ang nabubuhay, ang iba, lahat ay namatay sa mga kamay ni Lance. Ang bagay na ito, hindi pa na ibabalik sa pamilya ng 4 na dagat, hindi ko talaga alam kung anong klaseng alon ang gagawin ng pamilya kapag naililipat ito balik sa pamilya. 1692. So, si Lance ay nasa Pearl City siya ngayon. Nanlamig ang mukha ni Bao Juning at naglabas siya ng galit na hindi na mapigilan. Ang katotohanan na pinatay ni Lance ang napakaraming miyembro ng pamilyang Ning sa Pearl City ay nagpatunay na si Lance ay nasa Pearl City ngayon. Ang pinakamapanganib na lugar, at si Lance ay ipapadala sa kanyang kamatayan sa sandaling bumalik siya, kaya ginugol ni Bao Juning ang mga nakaraang araw sa paghahanap kay Lance sa ibang mga lugar. Bilang resulta, si Lance,
Gayunpaman, ay naniwala na si Pearl ang lungsod ang pinakamapanganib na lugar, at ang pakiramdam na ito ng pagiging matuwid sa sarili at pagpukpok sa sarili niyang mukha ay nagpagalit kay Bao Junning, hindi na makontrol ang galit sa loob, hindi na niya gustong pumatay gaya ngayon. Oo, ika-9 na tiyo, si Lance ay nasa Pearl City sa ngayon. Kung hindi ko siya mahanap at mapatay sa pagkakataong ito, hindi ako karapat-dapat na maging miyembro ng pamilyang Ning. Sabi ni Bao Junning habang nakapikit ang mga ngipin. Sa sandaling ito, nagpapahinga sina Lance at Talia sa silid ng inn, walang ideya si Lance na bumalik si Bao Junning sa Pearl City at hinahanap siya sa paligid. Sa pagkakataong ito, hindi sumigaw si Bao Junning sa langit, ngunit lihim na hinanap siya. Sa ganitong paraan, hindi na ito napigilan ni Lance. Kapag nahanap na niya si Lance, mapapatay na lang niya si Lance, gaano man kabilis tumakas si Lance, wala itong silbi. Makalipas ang 3 araw, si Talia din si Lance ay nagpahinga na. Lance, oras na para pumasok tayo sa Forces, malapit na ang auction. Madaling araw, sabi ni Talia. Mabuti, kung gayon malapit na ang oras upang makapasok sa 4 na dagat. Aalis na sana sina Lance at Talia sa inn nang bigla nilang makita na hinahanap ni Bao Junning ang inn. Bao Junning. Bakit siya nandito? Kumunat ang noo ni Lance. Lance, dun tayo sa backdoor. Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, sa tamang panahon, gusto ko ring subukan ang aking kadena, maaari ko ba siyang punitin ng buhay? Libo-libong Jedi, magkaila ka at pumunta sa malayo. Sige. Agad na pumunta si Talia sa malayo. Noon lang sumigaw si Lance kay Bao Junning na nasa hindi kalayuan, Hoy, Bao Junning, hinahanap mo ba ako? Lance. Nanginginig ang katawan ni Bao Junning nang makita niya si Lance, hindi niya inaasahan na nadiskubre siya ni Lance ng maaga, para hindi na siya makahabol ulit kung isakripisyo niya ang kanyang lumilipad na espada. Para makatakas. Lance, pinatay mo ang mahigit 20 miyembro ng Ning Clan ko sa Pearl City, huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Ungol ni Bao Junning. Ngumisi si Lance, nababalisa ka nang mapatay ko ang higit sa 20 angkan ng iyong pamilya, tapos nahihirapan ka nang pumatay ka ng 300,000 sibilyan sa Tianbao City. Talagang hindi maintindihan ni Lance ang ganitong uri ng mga tao, na parang mahalaga ang buhay ng kanyang pamilya, at ang lahat ay murang buhay. Lance, huwag kang masyadong magsalita, kung may lakas ka ng loob, huwag kang tumakas. Tumawa ng masama si Lance, huwag kang mag-alala, Bao Junning, hindi ako tatakas, oras na talaga para tapusin ang pagitan natin, ayaw kong sirain ang inn, tutal, ang inn ay pag-aari ng ang mga karaniwang tao, kung maglakas loob kang pumunta sa bakanteng lugar sa tabi nito. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance na mismong inn, ay lumapit sa isang malapit na bukas na lawa at nakatayo doon naghihintay. Sumunod si Bao Junning nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, at nagharap silang dalawa sa ibabaw ng lawa. Hindi nagtagal, maraming tao sa paligid nila ang dumating. Nakilala ng maraming tao na ang isa sa kanila ay si Lance, habang ang isa pa, na may nakakatakot na aura tungkol sa kanya, ay talagang isang out-of-body powerhouse ng Forces Ning Clan, bagaman marami ang hindi nakakilala sa kanya, ngunit maaari nilang hulaan din na isa siyang out-of-body powerhouse ng Forces Ning Clan. Wow! Ganon talaga. Si Lance ba ang bumugbog kay Lonnie kanina? Oh my God, ngayon ay talagang nangangahas na siyang harapin ang 4 Heavy Sis Exaltation Stage, mukhang hindi maiiwasan ang labanan. Thirst, binaligtad talaga ni Lance ang aming 3 view, mukha siyang hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa nakatatanda sa Exaltation Stage na iyon anong klaseng base ang ginagamit niya para makipaglokohan sa Exaltation Stage? Lance, karapat-dapat na maging lalaki ng aking mga pangarap. Sabi ng isang lalaking may balbas na mukha at obsessive na mga mata habang nakatingin kay Lance. Sa kabutihang palad, hindi siya nakita ni Lance bilang isang kapatid, kung hindi, kailangan niyang sumuka sa disgusto. Si Talia ay nasa karamihan din, tahimik na pinapanood si Lance sa ibabaw ng lawa. Ang mga tao, parami ng parami, biglang napuno ng mga tao ang buong paligid ng lawa, pataas at pababa. Lance, hindi ka talaga tatakbo.
Nag-iingat si Bao Juning kay Lance, sa tuwing tumakas si Lance noon, hindi man lang siya nakatakas sa pagkakataong ito, na naging dahilan para medyo hindi mahuhulaan si Bao Juning. Sabi ko, sa pagitan natin, oras na para tapusin, kanina pa ako tumatakas at hindi na ako makakatakas, tere na, Bao Juning, ngayon, mamatay ka o mabubuhay ako. Alok ni Lance. Itinaas ang kanyang lumilipad na espada habang iniaabot ang kanyang kanang kamay, ang itim na kadena na nakabalot sa palso ni Lance ay nagsimulang dahan-daang lumaki. Wow! Sa sumunod na segundo, ang itim na kadena na iyon ay lumawak sa 15 hanggang 16 na metrong taas na steel cable giant. Habang gumagalaw ang isip ni Lance, sinunod din ng steel cable giant ang halimbawa ng bakulaw at pinalo ng ilang suntok ang kanyang dibdib, parang steel cable version ng King Kong. Wow! Nakita ng mga nanunood ang napakagandang magic weapon at sumamba sila ng may kasiyahan. Bahagyang nagulat si Bao Juning nang makita ang chainman ni Lance, na dumbbell ang laki, hindi nakakagulat na kaya nitong patayin ang unang yugto na out of the box na 9 na taong gulang ng kanyang pamilya. Uminom. Sa sumunod na segundo, ang steel cable giant ay malakas na sumuntok, na binangga si Bao Juning, habang kasabay nito, ang celestial furnace mirror ni Lance, sheer blade technique, at ang tatlong pronged attack. Nangangahulugan din ito na ang single-mindedness at use ni Lance ay hindi talaga posible para sa iba, at kahit na kaya niya, natatakot ako na ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi kayang suportahan ang pagkonsumo ng tatlong magic tool. Ito ay katulad ng mga cable ng kuryente, isang switch socket, na nakasaksak sa tatlong power water heater, induction cooker, at air conditioner, tinatayang masusunog ang mga wire ng socket. Walang kamalay-malay na gustong ayalay ni Bao Juning ang kanyang lumilipad na espada, ngunit noon lang niya napagtanto na wala na siyang magic weapon. Naramdaman na lang ni Bao Juning na ang kanyang katawan ay nakakulong sa isang hindi nakikitang presyon, na para bang hindi niya ito maiiwasan kahit saang direksyon siya tumalikod. Ito ay kasing lakas ng 1,000 libra, kasing bilis ng kidlat. Ang katawan ni Bao Juning ay hindi namamalayan na humiwalay sa kanyang sanggol na katawan. Bang! Ang katawan ni Bao Juning ay nabasag ng kamao ng steel cable giant, na para bang ito ay isang sumabog na pakwan. Ang sanggol ni Bao Juning, gayunpaman, ay kakahiwalay lang ng katawan nito, ngunit sa susunod na pagpikit ng mata, ang sheer blade ni Lance ay bumagsak. Inaasahan na ang sanggol ni Bao Juning ay mawawala sa kanyang katawan. Kaya lang, sa loob ng 1 segundo, ang katawan at sanggol ni Bao Juning ay pinutol ng chainman at ng flying sword, ayon sa pagkakabanggit. Ang karamihan ng mga nanunood sa lawa ay parang hindi makapaniwala, ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Lance sa hangin. Talagang pinatay ni Lance ang exaltation stage. Panaginip ba ito? Sa eksena, mayroong isang magandang bilang ng One Heavy Highlane Family Immortals, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran sa sandaling nakita nilang pinatay ni Lance si Bao Juning, bago sila pinalad na nakipagkasundo kay Lance sa tamang panahon, kung hindi. Ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. 1693. Matapos pugutan ni Lance si Bao Juning, agad niyang inalis ang storage ring ni Bao Juning at nawala. Dumating si Lance sa One Heavy Sea Teleportation Formation, at hindi nagtagal ay dumating si Talia. Talia, maaari na tayong pumasok sa forces. Manam. Hindi na tinanong ni Talia si Lance tungkol sa pagpugot kay Bao Juning, tutal nandoon din siya para makita ito. Nakatadhana si Lance na mag-iwan ng 1,000 taon ng katanyagan sa First Sea, pagkatapos ng lahat, halos imposible para sa sinuman na pumatay ng isang powerhouse ng exaltation stage sa First Sea. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa teleportation hall ng 4 Heavy Seas. Ginamit ni Lance ang identity token ni Delphine at nag-swipe ito, pagkatapos ay lumabas ng main hall at binigyan si Talia ng pansamantalang card sa entrance ng main hall. Pansamantalang nanatili sina Lance at Talia sa isang inn sa Four Seas. Sa silid ng inn, inilabas ni Lance ang lahat ng mga magic tool at storage ring na naani niya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang inventaryo, itinaas ni Talia ang mga resulta. Kabuuan ng 33 primary lower grade magic artifacts, 2 primary upper grade magic artifacts,
at 2 intermediate lower grade magic artifacts ang nasamsam. Kabilang sa mga ito, ang middle lower grade magic weapon, Chainman, ay isinakripisyo mo bilang middle upper grade, at ang isa pang middle lower grade flying sword ni Bao Juning ay isinakripisyo mo rin bilang middle upper grade. Tumango si Lance, ito ang eksaktong flying sword na isusubasta. Nasaan ang mga spirit stone? Tanong ni Lance. Sa kabuuan, mahigit 300 spirit stone sa ika-5 baitang ang nasamsam, at mahigit 30,000 spirit stone sa ika-4 na baitang. Bukod dito, mayroon ding ilang mga spirit grass, spirit talisman, jade sleep, at ilang bundle ng formation scroll, ngunit lahat sila ay medyo mababa ang grado, at ang mga bagay na ito ay dapat na ma-auction para sa ilang daan o 1,000 mga spirit stone din ng ika-5 baitang. Bumantong hininga si Lance, bukod sa 2 mid-grade na magic tool na iyon, ang iba ay mga himulmal lamang. Nako, buti na lang, ulan din ng mabalahibong ulan, napakaliit ng mga spirit stone na ito sa ika-5 baitang, pero sa mas mahina, walang katumbas na halaga ang mga ito. Tumango si Lance, inaasahan ko pa rin ang auction ng middle grade superior flying sword na iyon, sana ay magkaroon pa ng 6th grade spirit stones na isusubasta. Tahimik ding tumango si Talia. Let's go? Let's go have a meal and then go to the auction site and ask kung kailan masusubasta ang flying sword natin. Mabuti. Dumating sina Lance at Talia sa restaurant ng inn, naghahanda na kumain, syempre, nagbago na ang mukha nila, ito ay para sa hindi kinakailangang gulo, ang pagbabalat kayo ay eksaktong kapareho ng huling pinsan na si Lance. Habang kumakain si Lance, narinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao sa inn tungkol kay Yi Chonghai, ang pagpugot ni Lance kay Bao Juning. Lihim na nagulat si Lance, hindi inaasahan na wala pang kalahating araw, ang bagay na ito ay kumalat pabalik sa 4 na mabibigat na dagat. Dahil napakaraming tao ang nag-uusap tungkol dito sa restaurant, nangangahulugan iyon na ang Ning family ay nakatanggap din ng balita. Sa ngayon, sa Ning family, isang malaking bulwagan. Sa ngayon, sa pasukan ng malaking bulwagan na ito, mayroong isang grupo ng mga anak na lalaki at babae ng pamilya Ning na nakapalibot sa loob at labas ng 3 patong. Sa loob ng malaking bulwagan, ang 6 pang ibang out-of-body stage powerhouse ng Ning family, pati na rin ang maraming Yuan Ying level powerhouses, ay tahimik na nakaupo sa malaking bulwagan. Wala ni isa sa kanila ang unang nagsalita. Ang buong palasyo, tila napaka-tense ang kapaligiran. Sa huli, ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Ning, isang matandang lalaki sa ika-7 yugto ng kataas-taasan, ay nagsalita, ang matandang ito ay mukhang napakatanda na, hindi bababa sa 8 hanggang 900 taong gulang, ang haba ng buhay ng isang walang kamatayang magsasaka ay nasa paligid ng 1,000 taon, ngunit ang bilang ng mga tunay na mabubuhay hanggang 1,000 taon ay hindi gaanong malaki, dahil bago ka tumanda, maaari kang maging isa pa. Mga stepping stone ng tao na namatay. Sa ganitong malupit na mundo ng walang kamatayang paglilinang, hindi maraming tao ang mabubuhay hanggang sa hinog na katandaan, at ang mga maaaring magkaroon ng lakas, o koneksyon, at background. Ang matandang iyon sa ika-7 yugto sa labas ng kahon ay nagsabi na may galit na mukha, sigurado akong alam na ng lahat na ang One Heavy Sea, isang lalaking nagngangalang Lance, ay pumatay ng buong 36 na miyembro ng aming pamilya. Old Ancestor. Sa pangunahing bulwagan, lahat ng Yuan Ying at mas mataas, pati na rin ang ilang mga out-of-body stage powerhouses, ang kanilang mga mata ay puno ng galit, ay tumingin sa kanilang ninuno. Ang taong ito, na pumatay sa napakaraming mga strongmen ng Ning clan natin, ay hindi dapat palampasin. Sabi ng matandang iyon sa ika-7 yugto ng out-of-body stage. Matandang ninuno, ngunit dahil nagawa niyang patayin si Bao Juning, ibig sabihin hindi siya mahina, ang pamilya natin, ang mas malakas kay Bao Juning, kasama ka, ay 5 lang. Phew! Huminga ng malalim ang matandang multo na iyon at sinabing, ikatlo, ika-4, ika-5, kayong 3, pumunta ka agad sa One Heavy Sea, siguraduhing mahanap si Lance, kapag nahanap mo siya, magpadala ng isang tao upang ipaalam sa akin, gagawin ko. Magsama-sama para patayin si Lance. Oo, matandang ninuno. Matandang ninuno, bakit hindi ka sumama sa amin?
Sa ilang araw, sa auction house ni Yu, magkakaroon ng middle grade upper grade magic weapon na isusubasta, at gusto kong tanggalin ito. Tulad ng alam mo, sa aming pamilya, mayroon lamang 7 intermediate lower grade magic. Mga artifact. Mayroon lamang isang intermediate upper grade magic artifact. At ang 7 intermediate lower grade magic artifact, ngayon 2 sa kanila ang kinuha ng lands na iyon, kaya dapat nating kunin ang auctioned magic artifact intermediate upper grade magic artifact. Ang ating pamilya ay nawalan ng 2 sa labas ng kahon. Kung makukuha natin itong intermediate upper grade magic artifact, makakabawi rin tayo sa pagkawala ng ating pamilya bago pa man. Damn it! Ang intermediate lower grade flying sword ni Bao Junning, pati na ang Ning at ang heavenly sockets, ay inalis lahat ng basurang iyon na si Lance. Lahat ng tao sa main hall ay labis na nababalisa. Sa buong pamilya Ning, mayroon lamang isang intermediate upper grade magic weapon na mayroon lamang ang matandang ninuno. May original na 7 middle grade lower grade magic weapons, ngunit ngayon ay 5 na lang ang natitira. May nagsusubaste ng isang middle-ranked upper-ranked magic weapon, hindi nakakagulat na gustong manatili ni Old Ancestor. Sa katunayan, ang pagkuha sa middle-ranked na upper-ranked magic weapon ay mas mahalaga kaysa sa pagpatay kay Lance. Paano makakapag-rank ang isang tao ng isang middle-grade superior magic weapon? Sabi ng isang tao. Marahil isang tanga, sa forces, kahit na anong pamilya, walang napakaraming intermediate grade magic weapons, at gayon pa man may mga taong dinadala ang mga ito sa auction. Uminom ang matandang ninuno, sige, ngayong nagluluksa ang ating pamilya, dapat mong pag-isipan ito sa halip na pag-usapan kung sinong tanga ang nagbenta ng mga intermediate grade na magic artifact. Oo, matandang ninuno. Naghiwa-hiwalay ang iba, all 3 at 4, manatili ka sa likod. Ang lahat ay umalis sa pangunahing bulwagan, naiwan lamang ang 3 sa labas ng kahon, ang ika-6 sa labas ng yugto ng kahon, at ang ika-5 yugto. Ang matandang iyon sa ika-7 yugto ng kataas-taasan ay nagsabi, kayong mga lalaki, sa pagkakataong ito, pumunta kayo sa One Heavy Sea, dapat kayong mag-ingat, na maaaring patayin ni Lance ang Old 8 at Old 9, tiyak na mayroon siyang paraan. Oo, matandang ninuno. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin natin. Tama, hindi nakakayanin ng pamilya naming Ning na pagtripan. Sige, umalis na kayo. Huwag kayong maingay, tahimik kayo. Oo. Ang 3 yugto ng kadakilaan ay agad na umalis sa pamilya Ning at naghanda na tumungo sa One Heavy Sea upang hanapin si Lance. Ngunit saan nila nalaman na nakarating na si Lance sa forces, at ang hindi nila alam ay kung sinong tanga ang pinag-uusapan nila na nagbebenta ng mid-grade magic tools ay si Lance. Ang hindi gaanong kilala ay ang intermediate superior magic weapon na ibinebenta ni Lance ay ang parehong intermediate inferior magic weapon na isinakripisyo kay Bao Junning. 1694. Dumating si Lance sa auction site ni Yu. Para saan, ito ba ay isang lugar kung saan maaaring pumasok ang sinuman? Kararating lang ni Lance sa auction house ni Yu, at bago pa man siya makalakad sa gate, pinalayas siya ng isang lalaking mukhang security guard, na malamang ay nasa ika-8. Yugto ng Yuanying stage. Tanong ni Lance, hinahanap ko si Molten, nandito ba si Molten? Wala si Molten, ano ang masasabi mo sa akin? Ang isang janitor ay umungol sa paraang kulot ng daliri, nang makitang si Lance ay isa lamang espiritual na pagpapagaling na ika-5 yugto, at labis na minamaliit siya. Hindi dahil kinailangan ni Lance na itago ang kanyang sarili sa ika-5 ranggo ng spiritual harmony, ngunit sa huling pagkakataong nagpakita si Lance bilang kanyang pinsan na si Frank, iyon na ang kaharian. Molten, pagkatapos ay hanapin mo ang iyong responsableng tao, gusto ko siyang makita. I'm talking to you, hindi mo ba ako narinig? Talk to me about something. That security guard roared. Si Lance ay talagang hindi nag-abala na magalit sa ganitong uri ng tagapagbantay, bagaman maaaring sirain siya ni Lance sa isang pagkakataon, ngunit ang ganitong uri ng tagapagbantay ay hindi karapat-dapat sa kamay ni Lance. Sabi ni Lance, okay, tandaan mo ang pangalan ko, ako si Frank, sabihin mo sa manager mo na nandito na ako. Pagkasabi nun, tumalikod si Lance at naglakad palayo.
Nanlumo si Talia, hindi ko ine-expect na may ganito pala kasnob na tao, tatawag sana kami ng auction house, kanina pa sana namin inayos ang auction, hindi ko inaasahan, sayang, ano ang dapat naming gawin ngayon? Hindi bale, pagkatapos malaman ng namamahala sa kanilang auction house na naasar ako, siguradong magkukusa sila na imbitahan ako doon. Kung tama ako, hindi sila nagsusubasta ng higit sa ilang mid-grade superior flying sword sa kanilang auction venue. Ngumuso ang security guard na iyon, Frank, kahit ikaw si Liu God, walang kwenta, hindi mo ba tingnan ang lugar na ito, para bang pumunta rito ang isang tulad mo mula sa spiritual harmony stage. Bumalik si Lance sa inn. Sa auction room na iyon, hindi nagtagal ay lumabas na ang kinauukulan. Sino ang nasa labas lang? Senyor, ito ay isang lalaki na nagngangalang Frank, na nasa ikalimang yugto pa lamang ng spiritual harmony, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang tawagin ka, ang ganitong uri ng tao ay talagang may utang na loob, kaya pinalayas ko siya. Pa! Natuyo ang ulo ng auction house. Anong sabi mo? Frank! Pinaalis mo ba siya? Senyor, ano ka ba? Alam mo ba kung ilang pamilya ang naghihintay para sa Frank na ito na lumitaw sa Four Seas? At itinaboy mo siya. Ah, senyor, paano ito posible, na si Frank ay isang mahina lamang ng spiritual harmony stage, sinong pamilya ng Four Seas ang naghihintay na lumitaw siya? Sampal. Isa pang sampal. Pumunta ka at anyayahan siya pabalik dito ngayon din. Pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta, hindi niya sinabi kung saan siya nagpunta. Bastard, haharapin kita mamaya, pumunta ka at kunin mo si Molten. Oo. Hindi nagtagal, tinawag si Molten ng security guard na iyon, mula sa bahay, nakita ni Molten ang taong namamahala, abala sa pagtawag, Uncle Gene. Molten, kararating lang ni Frank. Ah, kung saan, mahusay, sa wakas siya ay dumating, ako ay talagang natakot na siya ay bumalik at hindi payag na mag-auction. Ngunit, itong hindi magandang tingnan ay nagpal-AS ng mga tao, at ngayon ay hindi natin alam kung saan siya nagpunta, alam mo ba kung saan siya pupunta? Bilasan mo at anyayahan mo siyang bumalik. Ah! Tumingin si Molten sa security guard, na isang dayuhang kamag-anak ng pamilya na dumating upang tumulong sa trabaho sa auction. Ah sige, hahanapin ko siya. Dumating si Molten sa inn kung saan niya inayos na tumira si Lance sa huling pagkakataon, at nang magtanong-tanong, dito talaga si Lance. Ens. P. Frank, haha, sa wakas nahanap na rin kita. Natuwa si Molten na makita si Lance. Ngumuso si Lance, may hinanap ba sa akin si Senior Molten? Ah, Frank? Ngayon lang sa auction? Ang gwardya na iyon ay higit na nasaktan, mangyaring tiisin mo ako, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pumunta ka sa paglalakbay na ito upang ayusin ang auction, kaya bilasan natin at ayusin ito nang wala karagdagang pagkaantala. Sabi ni Molten. Na-offend ako ng mga tao mo ngayon, so I want a 19%, kung hindi, hindi ko ibebenta. Ah, 19%. Ang panuntunan ng aming auction house ay 28%, at hindi ito nagbabago. Ang iyong mga tao ang nakasakit sa akin, at ako ay labis na nabalisa, ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, kung gayon hindi ako magbebenta. Kung ikaw ay nasaktan, maaari kang pumunta at bal-atin ang asong nagbabantay. Sabi ni Lance sa isang non-negotiable tone. Ito. Senior Molten, ang aking mga salita ay inilagay dito, makikita ninyo ang inyong sarili, kung hindi, ang auction na ito ay nakansela. Taong namamahala. Sige, pagkatapos ay babalik ako at kakausapin ang taong kinauukulan. Medyo nanlumo si Molten, hatang nagdadahilan lang si Lance, ngunit ano ang magagawa niya, ano ang magagawa ni Lance kung talagang hindi niya ginawa? Ibenta. Bagamat hindi madaling guluhin ang kanilang auction house, ngunit ang pinsan ni Frank ay si Lance A. Nagmamadaling bumalik si Molten para mag-ulat. G. Ngumuso si Lance at uminom ng kanyang tsaa.
Siyempre si Lance ay hindi dahil sa gatekeeper na iyon, ito ay isang dahilan lamang, bago naisip ni Lance na ang 28% ay masyadong itim, kunin lamang ang pagkakataong ito upang mabawasan ng kaunti, matagumpay man ito o hindi, ang auction house. Haharapin ng maayos ang gatekeeper na iyon. Bagamat walang pakialam si Lance na gawin sa kanya, ayaw din niyang maging buo siya. Lance, magagalit ba ang auction house kung tatanungin mo ito, pagkatapos ng lahat, nakipag-deal tayo sa kanila noon? Sabi ni Talia. Ang mga tao nila ang nagpal-e sa akin. Sabi ni Lance. Tiyak na nakita nila na ito ay isang dahilan. So what if it's an excuse? It was their people who drove me away in the first place, wala namang masama doon, alright, I have my own deal, anyway, 28% is too black, up to 19. Ngunit kami ay lubhang nangangailangan ng mga espiritong bato. Kailangan din nilang kumita ng mga spirit stone. Then what if, hindi sila pumayag sa 19 split? Kahit magalit sila. Libo-libong Jedi, huwag kalimutan na ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay pinsan ni Lance. Sino si Lance? Sa palagay ko maraming mga pamilya sa forces ang nakarinig tungkol sa kanya, lalo ang mga nasa upper middle class. Kung gayon, paano kung hindi nila bigyan ng mukha si Lance? O baka hindi lang talaga nila sineseryoso ni Lance? Hindi naman? Hindi naman ako ganoon ka-intimidate ibig sabihin, ako, Lance, kailangan pang magsumikap, hindi pa ako umabot sa puntong bumahing ako at nilalamig ang buong forces. Hahaha. Natarante si Molten at bumalik sa auction room. How was it? Nandito ba si Frank? Ang namamahala sa lugar ng auction ay abala sa pagtatanong. Dahil si Lance ay nagsusubaste ng isang mid-grade superior artifact, pagkatapos kumalat ang balitang ito, maraming pamilya sa forces ang nagpahayag na gusto nila ito, kaya ang auction house ay hinihimok na ng maraming makapangyarihang tao na ayusin ang isang auction ng mabilis. Nabalitaan na ngayon na hindi ito isusubasta, tiyak na madidismaya sa clan auction house ang mga pamilya at malalakas na lalaki na gusto nito. Tito Jean? Nahanap ko si Frank. Galit siya sa mga guard namin dahil sa pagpapalayas niya sa kanya, hindi daw niya ibebenta, kung payag kaming hatiin ito ng 90%, willing siyang bumalik para sa auction. Ano? 19%. Nag-auction kami ng 28% sa loob ng 10,000 taon, at sabi niya 19%. Pero kung hindi niya ito isusubasta. 1695. Anong sabi mo? Kung hindi siya pumayag sa 19% cut, hindi siya magbebenta. Oo, iyon ang sinabi ni Frank. Itong si Frank, masyado siyang dismissive sa auction house ng Yuklan. Uncle Jean, ang susi ngayon ay kung paano siya mailabas para sa auction. Magpanggap muna tayo na mangako sa kanya, at hindi ako ang magdedesisyon kung magkano ang dapat na bahagi pagdating ng panahon. Ibig mong sabihin, magsinungaling ka muna sa kanya. O ano, pinanggako mo talaga sa kanya. Hindi masamang bigyan siya ng mga spirit stone para sa isang one-seaman. Tio Jean? Ang Frank na iyon, ngunit pinsan siya ni Lance, sinabi ko na sa iyo noon. Fan, paano kung sabihin niya kay Lance? Tanong ni Molten na may pag-aalala. Ano ba Lance, gusto mo bang takutin ng Frank na iyon dahil natatakot ka kay Lance? Sa totoo lang, Uncle Jean, kung parurusahan natin si Frank at pagkatapos ay hihingi ng paumanhin kay Lance, hindi magkakaroon ng dahilan si Lance para bawasan ang kanyang bahagi. Si Frank ay ang aming pamilya, ang apo ng ikatlong ninuno, paano mo siya hinahawakan? Huwag mong sabihin na nasaktan niya si Frank, kahit na pinatay niya si Frank, saan ito mahalaga, sino ang maglalakas loob na saktan ang tatlong matandang mga ninuno? Bagamat si Lance ay naging sanhi ng malaking pagkawala ng pera ng pamilya Ning, hindi ito sa punto na ang lahat ay natatakot dito. Gawin na lang natin, linlangan si Lance, at i-auction muna ito. Okay. Si Lance ay nakaupo sa silid ng inn, at hindi nagtagal ay dumating muli si Molten. Senior Molten, kumusta ang usapan ng iyong ulo? Nako, Frank, sinabi ng aming direktor na pumayag siya sa 19% hati. Napakakinis.
Medyo may pag-aalinlangan si Lance, at naisip na ito ay magiging mahabang pagtatalo, ngunit naging maayos ito. Seryoso. Ano ang silbi ng pagsisinungaling sa iyo, Frank? Kung gayon, ayusin natin ang isang auction bukas. Bukas, Saglit na nag-isip si Lance, palaging pakiramdam na medyo hindi ka panipaniwala. Frank, isa kaming malaking auction house. Hindi pa ba ito magsisinungaling sa iyo? Okay, then, tomorrow. Sumang-ayon kaagad si Lance. Kung gayon ang formal na auction ay bukas ng gabi, mangyaring makarating sa lugar ng auction bukas ng gabi. Okay. Pagkaalis ni Moten, sinabi ni Talia, paano masakit na sumang-ayon dito ang napakadilim na auction house, Lance, sa tingin mo ba totoo ito? Hindi ko alam, ano ba, hindi namin kilala ang bumibili, o dumiretso kami sa bumibili at iligtas ang aming mga sarili mula sa pagiging screwed. Ngayon ay maaari lamang naming piliin na maniwala. Paano kung tapos na ang auction bukas at hindi nila ito ina-acknowledge? Alam nilang pinsan ako ni Lance at naglakas loob pa rin silang paglaruan ako, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Lihim na umiling si Lance at sinabing. Kinaumagahan, dumating sina Lance at Talia sa auction house ng madaling araw, at pagdating nila sa auction house, agad na nakita ni Lance ang guard na siyang gatekeeper kahapon. Paanong nandito pa ang janitor na ito, hindi man lang siya nakipagdeal sa kanya ng auction house. Hindi lubos maisip ni Lance, sa sandaling ito, paalam pa rin ang mukha ng janitor na ito, at hindi niya alam. Mukhang pinarurusahan siya kahit kaunti. Ni hindi man lang siya pinarusahan ng auction house. Biglang nalungkot si Lance, ang katotohanan na hindi siya pinarusahan ng auction house ay ang pakiramdam na hindi nito sineseryoso si Lance. Phew, naisip ko na baka na-auction ang janitor na ito. Isang layer ng balat ang bumunot ng field, at wala naman siya, salamat sa akin, hindi man lang ako nag-abalang kunan siya ng baril kahapon, talagang tinatalo ko ang sarili kong mukha. Kalimutan mo na ito, Lance, ang auction ay gaganapin ngayong gabi, dahil pumayag sila sa 19% hatian, ang bagay na ito ay pantay, isipin ang kanilang pintuan. Sabi ni Talia. Let's go. Umakyat si Lance sa gate ng auction site, nakita ng janitor na iyon si Lance na paparating at sinabing, Yuyo, andito na ang aming malaking seller, si Frank. Sinabi ni Lance, ano, gusto mo akong paalisin muli ngayon? Hahaha, huwag kang mag-alala, kailangan mo pang magpadala ng pera sa auction house natin, paano kita itataboy pero ikaw hindi ka naman masyadong malakas pero ang init ng ulo mo kahapon pinalayas ka pero sa totoo lang. Humingi ng 19 na bahagi, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang maglakas loob na maging ligaw sa aming auction house. Nakangiting sabi ng janitor na iyon, na parang hindi siya naawa sa pagtatiboy kay Lance kahapon. Kung ipagpapatuloy mo ang tonong ito, hindi ako papasok sa gate na ito ngayon. Sabi ni Talia. Yuyu, medyo masungit din ang dilag na ito. Sige, bilasin mo, wala ako sa mood makipag-away sa inyo dito. Pagkasabi nun ay naglakad na ang janitor na proud pa rin ang mukha. Lance, kalimutan mo na, pasok ka muna. Talagang ayaw ni Lance na pumasok sa auction, ngunit, kailangan ni Lance ng mga spirit stone, kaya, pumasok pa rin siya sa auction room, at kalaunan, papatayin ni Lance ang janitor na iyon. Si Lance ay inilagay sa isang VIP room. Kayong dalawa, magpahinga na kayo dito, maya-maya ay nandito na ang kinauukulan. Matapos maghintay ng maikling panahon, dumating ang isang lalaki sa ikatlong yugto ng kadakilaan. Hello? I'm the chief person in charge of this auction house, go call Eugene, you can call me Uncle Gene. Sabi ng lalaki. Napangisi si Lance sa kanyang puso, na tinatawag kang Uncle Gene, sino ka, ngunit ngumuso lang si Lance sa kanyang puso at hindi umimik. Hello, ako si Frank. Frank, malapit nang magsimula ang auction, ilabas mo ang lumilipad na espada na malapit ng i-auction para i-verify ito. Sinabi ni Lance, wala pang nagmamadali, nangako kayo sa akin kahapon, 170% hati. Huwag kang mag-alala. Ang lalaking tinatawag na Eugene ay abala sa sinasabi. Dahil sigurado na siya, hindi nagalit si Lance at kinuha ang middle grade superior flying sword na iyon.
Well, isa talaga itong mid-grade superior flying sword, kaya umupo muna kayo dito sandali, dadalhin ko ang flying sword sa auction. Pagkasabi noon, kinuha ni Eugene ang flying sword. Teka, kunin mo na lang yung flying sword ng ganyan. Oo, paano pa isusubasta? Tiyak na dapat ilagay sa auction table ang item para makumpirma ng lahat ng mamimili ang authenticity nito at may auction lang pagkatapos makita ng mga mata, hindi mo pa nakita ang auction house. Sige, hihilingin ko sa iyo na dalhin ang lumilipad na espada sa lugar ng auction. Sabi ni Lance. Oh, hilahin mo ang kurtina nitong VIP room, tapos makikita mo ang auction site. Binuksan ni Talia ang mga kurtina ng VIP room, at siguradong may auction site sa labas. Now rest assured. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Eugene ang lumilipad na espada at umalis. Ilang sandali pa, nakita ni Lance at Talia si Eugene na naglalakad papunta sa auction room na may lumilipad na espada sa bintana ng VIP room, at pagkatapos ay inilagay ang flying sword sa platform sa itaas ng auction room. Si Lance at Talia ay naghintay sa VIP room para sa auction. Dami-dami ang bilang ng mga tao sa auction room, at kalaunan, napuno na ang auction room. Ngayong gabi, nagkaroon ng auction ng Intermediate Superior Magic Weapons, napakaraming tao ang dumating para manood, kaya hindi lahat ay gustong bumili ng mga ito. 1696. Sige, opisyal na nagsimula ang auction ngayon, ang unang item na isusubasta ngayong gabi ay isang tableta, ang pill na ito ay tinatawag na Uncommon Pill, nakuha ito ng isang mercenaryong grupo mula sa isang sinaunang relic, ayon sa mga history book, ang mga umiinom ng Uncommon. Ang pill ay maaaring mabilis na makakapasok sa exaltation stage, ito ang pinakamahusay na pill para sa epekto ng exaltation stage cultivator, ang panimulang presyo ay 5 piraso ng 6th grade spirit stones. Sa auction hall, ang auction ay opisyal nang nagsimula. Si Lance at Talia ay nakaupo sa VIP room at nanood, tinatayang higit pa sa lumilipad na espada ni Lance ang nasusubasta ngayong gabi, kaya matiigang maghintay si Lance, kung hindi siya nagkakamali, ang lumilipad na espada ni Lance ay ang grand finale. At kaya, ang pag-auction ng isang item sa isang pagkakataon, halos 1 oras at kalahati ang lumipas. Lahat, ang auction ngayong gabi ay nasa pinakamataas na punto nito. Iyon ay, ang grand finale item ngayong gabi, isang medium-grade superior magic weapon, lahat mangyaring tumingin dito. Ang host ng auction, ay nagbukas ng itim na tela sa entablado habang mouthily saying, lahat, mangyaring tumingin sa ganitong paraan. Sa sandaling maalis ang itim na tela, isang middle-grade superior flying sword lamang ang inilagay doon, ito ay ang parehong flying sword na mayroon si Lance. Wow! Isa talaga itong mid-grade superior flying sword. Thirst. Ang buong auction hall, lahat ay hinalo, ang finale item ngayong gabi ay lumabas. Sabi ng host, lahat, kitang-kita mo itong lahat, pagkatapos, simulan natin ang auction, ang panimulang presyo para sa intermediate superior grade magic weapon na ito ay 50 piraso ng 6th grade spirit stones. 55 piraso. 80 piraso. 100 piraso. Sa auction hall, maraming tao ang nagsimulang sumigaw ng mga presyo. 120 piraso. 121 piraso. 140 piraso. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang matandang lalaki, at lahat ay tumingin sa taong iyon, ngunit ito ay ang ninuno ng pamilyang Ning, si David Ning. Hindi papatayin ni David Ning si Lance, at nasa mood pa rin siyang pumunta rito at kunin ang lumilipad na espada. Nag-uusap ang karamihan. Ang ninuno ng pamilyang Ning na iyon ay hindi pinansin ang talakayan ng karamihan, bagamat mahalaga na patayin si Lance, mas mahalaga na kunin ang intermediate superior magic weapon na ito. 150 pieces. Sa pagkakataong ito, sumigaw ang isa pang tao. Ang presyo ay umabot sa punto kung saan mas kaunting mga tao ang sumisigaw, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay madaling kumuha ng higit sa 100 piraso ng pang-6 na grado ng mga spirit stone. 155 piraso. Muling sigaw ni David Ning, ang ninuno ng pamilya Ning. 160 piraso.
Sigaw ng isa pang tao, at tumingin ang lahat sa taong ito, ngunit si Sandro iyon, isang powerhouse ng exaltation stage ng Levy family. Muling sumigaw ang Ning family old ancestor, 170 piraso. Sa sandaling ito, ang Ning family old ancestor ay medyo nababalisa, pagkatapos ng lahat, ang presyo ay sumigaw sa 170, ang kanilang Ning family, ay makakapaglabas lamang ng 180 piraso ng 6th grade spirit stones, kung hindi sila makakakuha ng higit sa 180 piraso. Pagkatapos ay kailangan nilang makaligtaan. Sa sandaling ito, bumantong hininga ang malakas na lalaki mula sa pamilya Lo, tumingin kay David Ning at sinabing, David Ning, kailangan mo bang magnakaw mula sa akin? Sandro, hindi ba ganyan ang auction house? Kung wala ka talagang spirit stones, bakit ka makipag-away sa akin? Sabi ng Ning family ancestor, medyo naiinis, ang Sandro na iyon, na bago pa lang isang exaltation stage ng Levy family, at siya ang Ning family ancestor, ay nagsalita sa kanya sa isang nagbabantang tono. Kung narito si Lucy, tiyak na makikilala niya ang Sandro na iyon, na bahagi ng grupong bumukod sa kanyang ama. Sinabi ni Sandro, David Ning, ikaw, isang ninuno ng 6 Exodus family, kahit na maglakas loob na magnakaw mula sa akin. Mag-aalok ako ng 180 6th grade spirit stones. Nagalit ang ninuno ng pamilya Ning at itinaas ang 10 spirit stone sa kanyang mukha. Na may galit na tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Sandro Lo, we'll see. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Sandro na iyon. Sumigaw ang host, may mas mataas pa ba sa 180? 180 minsan. Sa sandaling ito, sa VIP room, nanlumos si Lance, 180 lang na pang-anim na klase ng mga spirit stone ang na-auction. Holy shit, hindi ba't 200 o higit pa ang sinabi natin noon? Nagsisi rin si Talia. 182 beses. 183 beses. Binabati kita kay Senior David Ning, sa pagkuha nitong Intermediate Superior Flying Sword. Sigaw ng host. Hindi maganda ang hitsura ni David Ning, maaari niya itong i-auction sa 170, ngunit, dahil nairita sa Sandro Lo na iyon, walang sumigaw sa kanya na itaas ito sa 180, nawala ng 10 6th grade spirit stones nang walang bayad. Senior David Ning, bayaran mo ang iyong mga spirit stone, at pagkatapos mong magbayad, maaari mong dalhin itong middle grade superior magic weapon. Ngumuso si David Ning at nagpunta para bayaran ang mga spirit stone. Sa VIP room, wala sa magandang mood si Lance. 180 6th grade spirit stones, pagkatapos bawasin ng 10% sa auction house, 162 6th grade spirit stone na lang ang natitira. Malungkot na sabi ni Lance. Pag-aliw ni Talia, dati, ito ay 28% na hati, kahit na ang auction ay umabot sa 200 piraso. 28%, ito ay 160 piraso lamang, ngayon bagaman 180 piraso, ngunit 19%, mayroon pa ring 162 piraso pagkatapos ng split, kaya huwag kang ma-depress, tretuhin mo lang ito bilang isang 28% split. Sige. Naaaliw lamang ni Lance ang kanyang sarili. Hindi nagtagal ay naubusan ng tao ang auction hall, at bumalik ang lahat pagkatapos ng auction. Ang ninuno ng pamilyang Ning na iyon, na nagbayad ng 180 pang-anim na klase ng mga spirit stone, ay umalis din. Hindi nagtagal, dumating ang isang empleyado upang ipaalam kay Lance, mga ginoo, natapos na ang auction, maaari na kayong pumunta sa settlement office para kunin ang inyong mga spirit stone. Agad na pumunta sina Lance at Talia sa settlement office. Isang babaeng staff sa settlement office ang nag-abot kay Lance ng slip at sinabing, maaari mong tingnan kung may mga pagkakamali, at kung walang pagkakamali, pumirma ng pangalan at maaari mong kolektahin ang iyong mga spirit stone. Kinuha ni Lance ang slip, at nabasa nito, ang kabuoang presyo ng auction ay 180 piraso ng pang-anim na klase ng mga spirit stone. Pagkatapos bawasin ang 10% ng bahagi ng auction site, 162 piraso ang natitira. Matapos ibawas ang 5% ng deposito ng auction site, 156 na piraso ang natitira.
Matapos ibawas ang 5% ng pangunahing rate ng buwis, 140 piraso ang natitira. Pagkatapos bawasin ang 5% ng post-sale retention fee, 131 piraso ang natitira. Matapos ibawas ang 8% ng market float rate, 124 na piraso ang natitira. Pagkatapos bawasin ang mga pangunahing gasto sa pagpapatakbo 4.8%, 115 piraso ang natitira. Sa huli, ang kabuoang halagang dapat bayaran ay 115 piraso ng 6th grade spirit stones. Tiningnan ni Lance ang listahan, ang bayad na ito, ang bayad na iyon. Parehong natulala sina Lance at Talia. Si Talia ay abala sa pagsasabing, nagkakamali ba kayo? Hello? Don't you worry. We are strictly calculating according to the rules of the auction house. We will never count you an extra piece. Very strict ang auction house namin sa management nito, you can rest assured, kung walang pagkakamali. Mangyaring pirmahan, at pagkatapos ay maaari mong ayusin ang batong espiritu na nararapat sa iyo. Sinabi ni Talia, hindi ba't sinabi natin noon na ito ay magiging 70% hati? Oo, ngayon ito ay 19 na hati, at kami ay may pananagutan sa partikular na pagpapaliwanag na binago namin ang orihinal na 28 na hati sa 19 na hati. Makakakuha na naman ako ng mas kaunting mga spirit stone. Ano itong auction house margin? Hello? Ito ang pangunahing halaga na sinisingil ng aming auction house para sa pag-secure ng iyong mga item, at makatitiyak ka na ang aming mga deposito sa auction ay mahigpit na pamantayan at hinding-hindi ka namin overcharge. At ano itong basic rate? Kumusta, lahat ng na-auction ay kinakailangang magbayad ng isang tiyak na halaga ng buwis, at ang porsyento ng buwis na binayaran ay mahigpit na alinsunod sa mga regulasyong inilabas ng Forces Head Office, at kailangan nating bayaran ang buwis na ito sa Forces Head Office pagkatapos. 1697. Paano itong post-sale demurrage, market float, basic operating expenses? Kumusta, ang post-sale retention deposit ay upang matiyak ang isang garantiya ng kaligtasan sa customer. Ang deposito na ito ay refundable, kadalasan pagkatapos ng 10 taon, kung kinumpirma ng mamimili na ang item na iyong na-auction ay walang kamali-mali at walang anumang maling sangkap o panloob. Pinsala, kailangan mo lang itago ang mga bayarin, maaari kang pumunta at ibalik ito. Ang market float rate, dahil bawat auction item, ay hindi mahigpit na binibigyan ng presyo ayon sa opisyal na pamantayan, mayroong tiyak na float rate, para masigurado ang pagiging patas ng bumibili, ang market float rate ay kailangang pasanin ng nagbebenta. Kung, pagkatapos ng 10 taon, ang halaga ng na-auction na item ay hindi nabawasan ng malaki, ang bahaging ito ng float ay maibabalik sa nagbebenta. Kung ang float ay makabuluhan, ang float ay ibabalik sa bumibili. Ang float ay hindi kinokolekta ng aming auction house. At ang basic operating expenses, ito kasi, ang auction house staff natin, bago magsimula ang auction, dapat mag-advertise kung saan-saan, ito ay isang aktibidad na dapat i-operate, at sa proseso ng operasyon, ang ating auction house ay nag-advance din ng maraming gasto sa advance, at ang gasto sa pagpapatakbo na ito ay dapat ding pasanin ng nagbebenta. Sa madaling sabi, kami, ang auction house, ay direktang naniningil ng mga bayarin sa nagbebenta, ibig sabihin, ang mga kita, ay bahagi lamang ng mga gastos. Ang noo ni Lance ay puro itim na linya. Ang miyembro ng kawani na ito, ay napakamagalang, na para bang ang bawat solong item sa bayad ay may napakakatwirang dahilan, at lahat sila ay mahigpit na ayon sa pamantayan. Binaba ni Talia ang listahan at sinabing, kung napakaraming bayad, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Napakalaking pagkakaiba iyan, inaasahan naming makakakuha ng 162 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ngunit ngayon ay 115 na lang. Hello po, kasi yung auction house namin direct collect the seller's fees, share lang ng fees, the rest of the fees is not taken by our seller. Tsaka yung stranded gold, yung market floating rate, are all refundable, please keep the bills. Pagkatapos ng 10 taon, kung walang problema, maaari kang bumalik at bumalik. Ungol ni Lance, I'll fuck your refund.
This is all fucking excuses. Ano ang pwedeng i-refund? After 10 years, baka makakita ka ng dahilan para sabihin na hindi mo na maibabalik. Hello? Ang pamana namin sa auction house of 10 of thousands of years, very formal, please don't worry about this. After 10 years, as long as walang problema, pwede kayong pumunta at ibalik. Kayong dalawa, sigurado ba kayo? Walang problema. Kung nakumpirma ito, maaari mong kolektahin ang iyong mga espiritong bato pagkatapos pirmahan ang mga papeles. Ngumuso si Lance, huwag mo na akong masyadong pakialaman, sa madaling salita, bigyan mo ako ng 162 6th grade spirit stones, kung gusto mo talagang magbayad ng mas ghost gold, kayo na lang ang magbayad. Sir, huwag mo naman kaming ipahiya ha. We also work according to the rules of the auction house, walang kwenta kang pahirapan kami lang ang pinaka-junior clerks ng auction house. Pinandilate ni Lance ang babae, na isang napakahina, napaliwanagan na stage servant. Hanapin ang taong namamahala sa iyo. Sabi ni Lance. Okay, please wait a moment, I'll go call. Medyo malutong ang babae at agad na tumawag ng kung sino. Sinabi ni Talia, masyadong madilim, bakit hindi mo sinabi na napakaraming bayad noon, ngunit ngayon kapag naayos mo na, napakaraming bayad. Ito ay desente sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi? Ngumuso si Lance, akala ko ang fenomeno na ito ay umiiral lamang sa mortal na mundo, ngunit hindi ko inaasahan na ang mundo ng mga espirito ay umiiral din, sa anumang kaso, hinding-hindi ako magdaranas ng pagkawalang ito. Maya-maya ay bumalik na ang babae. Nasaan ang iyong namamahala? Tanong ni Lance. Hello, senyor? Dahil gabi na? Umalis na ang kinauukulan natin at nagsasara na tayo ng tindahan, bakit hindi mo muna kunin ang iyong spirit stone at bumalik ka bukas pagdating ng ating kinauukulan? Fuck! Hindi ako naniniwala. Agad na pinuntahan ni Lance ang kinauukulan. Sa kasamaang palad, ang auction house ay may mga ilaw sa lahat ng dako at karamihan sa mga empleyado ay nag-iimpake para sa pagtatapos ng kanilang shift, ngunit para sa taong namamahala sa auction house, siya ay wala kahit saan. Fuck! Saan siya tumakas? Ungol ni Lance. Hello? Senyor? Malapit nang mag-alas 10 ngayon, at nang matapos na ang manager namin sa auction, inutusan niya kaming palitan ang 28% sa 19%, at saka siya umalis. Oo. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi sa iyo na magdagdag ng napakaraming itim na bayad sa akin? Galit na sabi ni Lance. Senyor, paano ba yan? Strict kaming lahat. Sige, bigyan mo ako ng isa pang salita ng mahigpit at papatayin kita. Hindi nakatiis na marinig ni Lance ang salitang mahigpit, ang dalawang salitang ito ang talagang pinakamalaking biro. Nanlumo si Talia, ngayong nagsasara na ang auction house, nawala ang kinauukulan, at kahit si Molten ay hindi mahanap, ano ang gagawin natin? Sinabi ng kawani na iyon, Senyor, kung gayon, bumalik kayo ngayon at bumalik bukas upang kunin ang mga espiritong bato kapag dumating ang kinauukulan. Sinabi ni Talia, imposible iyan, ito ang aming espiritong bato, bakit namin iiwan muna ito sa iyo? Kung ganoon ay pwede na kayong mag-collect muna, kung may hindi kayo naiintindihan, bumalik kayo bukas para hanapin kaming may hawak, okay? Nagkita sina Talia at Lance, at sa huli, nagpasya silang kolektahin muna ang 115 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, gaano man karami ang mayroon, mas mabuting kunin muna sila. Bukod dito, pagkatapos itong alisin, si Lance ay magagawang pinuhin at i-upgrade ito ngayong gabi, upang maging mas malakas pa ito bukas. Ayos lang, ipunan muna natin. Okay, please sign. Sinabi ni Lance, hindi ko ito pipirmahan. Then I'm sorry, hindi ka namin mabibigyan ng spirit stones kung hindi ka pipirma. Naghahanap ng kamatayan. Inalis ni Lance ang mga spirit stone na inihanda sa counter ng sabay-sabay. Walang magawa ang staff na iyon. Sinabi ni Lance, babalik ako bukas, hindi pa ito tapos, huwag mong isipin na napakadali kong matrap, hindi ako maniniwala sa iyo. Senyor, babalik ka bukas. Ngumuso si Lance at tumalikod para maglakad palayo.
Hindi tuloy nagsalita ang dalawa, halatang galit. Kung ang auction house ay nagtayo ng Lance ng hayagan at tapat, kung gayon si Lance ay maaaring nagalit sa mismong lugar at give-in ng auction house. Gayunpaman, ang auction house ay sapat na matalino upang gumawa ng napakaraming magulong bayad, at mayroong dalawa na na-refund, ginagawa itong mukhang isang seryosong bayad. Bumalik sa silid ng inn, kumuha si Lance ng 115 piraso ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang. Ang isang piraso ng ika-6 na baitang ay katumbas ng 1,000 piraso ng ika-5 baitang, at ang 115 piraso ng ika-6 na baitang ay 115,000 piraso ng ika-5 baitang mga spirit stone. Ang 115,000 na mga spirit stone sa ika-5 baitang ay magiging ganap na sapat upang itaas si Lance sa unang yugto ng kadakilaan, at aabutin ito ng humigit kumulang 4,000 mga spirit stone sa ika-5 baitang, o 4 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang. Gayunpaman, sa yugto ng exaltation, ang mga spirit stone na kailangan ay hindi sa mga unit ng ika-5 baitang, ngunit sa mga unit ng ika-6 na baitang. Ang mga Spirit Stone at Realm Advancement Reference ay ang mga sumusunod. 20 tier na mga espiritong bato, ang pagpino ay maaaring itaas ito sa ikalawang yugto ng M-Realm. 50 Endstone Spirit Stone, ang pagpino ay maaaring itaas sa ikatlong antas ng M-Realm. 100 Endstone na mga espiritong bato, ang pagpino ay maaaring itaas sa ika-4 na antas ng M-Realm. 150 Endstone Spirit Stone, ang pagpino ay maaaring itaas ito sa ika-5 antas ng M-Realm. 250 Endstone Spirit Stones, ang pagpino ay maaaring itaas ito sa ika-6 na antas ng M-Realm. 400 Endstone Spirit Stone, ang pagpino ay maaaring itaas sa ika-7 antas ng M-Realm. 600 Endstone na mga espiritong bato, ang pagpino ay maaaring itaas sa ika-8 hakbang ng M-Realm. 1,000 Endstone na mga espiritong bato, ang pagpino ay maaaring itaas ito sa ika-9 na hakbang ng M-Realm. 4,000 Endstone Spirit Stone, o 4N dagdag 1 Stone Spirit Stone, ang pagpino ay maaaring magpataas sa mga ito sa unang hakbang ng M dagdag 1 Realm. 1698. Lance, maaari mo munang pinuhin ang 115 na pang-6 na baitang mga batong ito. Sabi ni Thalia. Hindi na kailangang magmadali, magplano ng mabuti. Itong 115 na mga Spirit Stone na pang-6 na baitang, ngayon ay kailangan mo na lang maglabas ng 4 na piraso para dalisayin mo, at makakaakyat ka na sa unang yugto ng kadakilaan. Hahayaan kita. Umakyat muna sa unang yugto ng kadakilaan, ngunit ang 4 na piraso ay hindi gaanong. Hindi tumanggi si Thalia, tinulungan ni Lance si Thalia na pinuhin ito, at pagkaraan ng 10 minuto, natapos na itong pinuhin ni Thalia. Ang kaharian ni Thalia ay tumaas mula sa ikatlong yugto ng Yuanying hanggang sa unang yugto ng kadakilaan. Matapos umakyat sa unang yugto ng exaltation, ang momentum sa katawan ni Thalia ay nagbago din ng malaki. Sige. Ang natitirang 111 piraso, maaari mong pinuhin ang lahat ng ito, at hindi mo alam kung hanggang saan mo ito maitataas. Malalaman natin kapag napino natin sila. Unang hinawakan ni Lance ang 4 na mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang sa kanyang kamay at pino ang mga ito sa loob ng 1 minuto. Ang kaharian ni Lance ay tumaas mula sa ikatlong yugto ng Yuanying hanggang sa unang yugto ng kadakilaan. Ipinagpatuloy ni Lance ang pagpino ng 16 na piraso ng mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang, at ang kanyang kaharian ay umakyat sa ikalawang yugto ng exaltation. Nagpatuloy siya sa pagpino ng isa pang 34 na pang-6 na baitang mga espiritong bato, at ang kanyang kaharian ay tumaas sa ikatlong yugto ng kadakilaan. Sa puntong ito, mayroon pa ring 51 Spirit Stone si Lance. Ipinagpatuloy ni Lance ang pagpino ng 49 na piraso ng pang-6 na baitang mga Spirit Stone, at ang kanyang kaharian ay umakyat sa ika-4 na yugto ng exaltation. Sa huli, may natitira pang 2 piraso ng mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Ang 2 pang-6 na baitang espiritong bato ay hindi na gaanong nagagamit. Ito ay dahil upang patuloy na umakyat sa ika-5 yugto ng kadakilaan, kailangang mayroong hindi bababa sa 50 piraso ng mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang.
Inalis ni Lance ang natitirang 2 pang-anim na baitang Spirit Stone at sinabing, itago ang mga ito para sa pagtatanggol. Lance, ano ang nararamdaman mo ngayong naabot mo na ang ika-4 na yugto ng kadakilaan? Si Talia ay abala sa pagtatanong, Talia mula sa unang yugto, ang momentum at ang Lance ay isang langit at isang lupa, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Matapos umakyat si Lance sa ika-4 na yugto ng Exaltation, ang kanyang aura ay nagbago ng malaki kumpara noong siya ay nasa ika-3 yugto ng Yuanying, na parang ibang tao siya, kahit si Talia ay naramdaman na hindi siya nang ahas na masaktan. Lance nang tumayo siya sa harapan niya. Not bad, malakas ang pakiramdam ko. Wow! Feeling ko biglang nag-iba ang momentum mo, parang hindi ka man lang katulad ngayon. So what's your strongest strength right now? Hindi ko pa alam, ngayong umabot na ako sa ika-4 na yugto ng kataas-taasan, susubukan kong tingnan kung kaya kung isakripisyo ang lumilipad na espada, kung kaya kung isakripisyo ito sa mga advanced, lower class, kung gayon, hehe. Si Lance ay ngumiti, sa katunayan, kung maisasakripisyo ko ito sa mga advanced na mas mababang uri, ito ay walang iba. Ang buong 4 na dagat, hindi bababa sa Lance ay hindi kailangang matakot sa sinuman, si Lance ay medyo nasasabik sa pag-iisip tungkol dito. Ma'am. Inaasahan din ni Talia ang pakiramdam na may pitch siya ng auction house ngayong gabi, napakasakit sa pakiramdam, sa katunayan, alam nila ni Lance na ang iba't ibang mga bayarin na sinisingil ng auction house ay sadyang na target, kung hindi. Ang mga bayarin ay napakaitim, walang sino man ang makikipagnegosyo sa kanila. Sinabi ni Lance, ngunit natatakot ako na magtatagal ako ng mahabang panahon para magsakripisyo sa isang mataas na uri ng mahiwagang sandata, hindi mahalaga, magsakripisyo muna tayo at tingnan natin, balang araw ay makakapagsakripisyo ako sa isang mataas na uri ng salamangka. To go? Kapag that time, lahat ng nakasakit sa akin ay matatapos sa isang hit. Nagsimulang isakripisyo ni Lance ang magic weapon, si Talia ay nagsusumikap din upang linangin, ang kaharian ay umunlad, ngunit sila ay napakabilis na tagumpay, dapat marami pa ring kailangang pagbutihin ng sabay-sabay, tulad ng martial skills, ang aplikasyon ng magic weapon at iba pa. Kinabukasan, pumunta sina Lance at Talia sa auction house ng maaga para hanapin ang taong namamahala sa auction house at humingi ng paliwanag. Gayunpaman, si Lance ay nasa pagkakakilanlan na ngayon ni Frank, kaya natural, hindi maihayag ni Lance ang kanyang ika-4 na yugto ng Exaltation at nasa ika-5 yugto pa rin ng Spiritual Harmony. Dumating si Lance sa auction house at hinarang ng gatekeeper na iyon bago pa man siya pumasok sa gate. Tumayo ka. Mayabang ang mukha ng gatekeeper na iyon. Sa labas, gusto kong pumasok at hanapin ang iyong namamahala. Sabi ni Lance sa malalim na boses. Napabuntong hininga ang gatekeeper na iyon, paumanhin, bawal pumasok ang mga walang ginagawa. Idlers. Tinatawag mo ba akong idler? Di ba, may auction ka na naman ba ngayon? Na-auction na ang flying sword mo, so what is it if it's not a idol? That gatekeeper gave a cold snort. Labis ang galit ni Lance, ngunit tiniis muna ito ni Lance, dahil, gusto lang talaga ni Lance na makita kung hanggang saan sila magdaramdam. Ang gatekeeper na ito, kung may gustong gawin si Lance, sapat na ang isang daliri. Sinabi ni Talia, hindi pa namin naaayos ang aming mga account mula kahapon, kailangan na naming pumasok. I'm sorry. Sinabi ng settlement center ng auction house na inalis na ninyo ang mga spirit stones kagabi, ibig sabihin, sinigurado ninyo na tama ang bill, kaya walang accounts ang auction house para masettle. Ikaw, bakit hindi ka lumabas? Ang mga mata ni Lance ay malamig at medyo wala sa kontrol, gustong gumawa ng maagang hakbang. Sa sandaling iyon, dumating si Molten. Molten. Sigaw ni Lance. Ah, Lance. Medyo natarante si Molten. Molten, tungkol sa nangyari kahapon, alam mo ba? Tanong ni Lance. Kahapon, Chi, ano yun? Sadyang bitag ako, bibigyan sana ako ng 162 piraso ng 6th grade Spirit Stones, pero sa halip ay binigyan ako ng 115 piraso. Ito, hindi ko alam ah. Sabi din ni Molten sa loob-loob, oh my god, sobrang dilim ni Uncle Jin, kaya paano titigil si Lance?
Molten, dalhin mo ako sa kinauukulan. Ito. Dalhin mo ako doon, sigurado akong makakabuti ito sa iyo. Okay. Dinala ni Molten si Lance sa auction room. Sa sandaling iyon, abala ang gatekeeper na iyon sa pagsasabing, Molten, ipinaliwanag ng kinauukulan na bawal pumasok ang mga walang ginagawa. Ito. Tumingin si Molten kay Lance at sinabi sa kanyang puso, maaaring si Uncle Jean ay partikular na nagpaliwanag na si Frank ay hindi pinapayagang pumasok muli. Kung gayon kung isasama ko si Lance ngayon, hindi ba nakakalungkot si Uncle Jean? Medyo nahihirapang tumingin si Molten kay Lance at sinabing, Frank, ito, nahihiya din ako, kung tutuusin, ako ang namamahala sa One Heavy Say Auction, hindi ako ang namamahala dito. Ngumuso si Lance, so, hindi mo ako isasama. Ako. Molten, pag-isipan mong mabuti, kung hindi, pagsisisihan mong hindi mo ako pinapasok ngayon mamaya. Ito. Alam ni Molten na si Lance ang tinutukoy, ang kanyang pinsan na si Lance. Sige, ihahatid na kita. Noon lang pinapasok ni Molten si Lance. Dumiretso si Lance sa isang partikular na silid, katulad ng opisina ng kinauukulan. Ang taong ito na namamahala ay tinawag na Eugene, at siya ay isang malakas na tao sa ikalawang yugto ng kadakilaan. Sa kasamaang palad, kahapon, malakas pa rin siyang tao sa paningin ni Lance, ngunit ngayon, maaaring sampelan siya ni Lance hanggang mamatay. Knock knock. Si Lance ay abala sa kagandahang loob, kaya hindi niya sinipa ang pinto, ngunit sa halip ay kumatok. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Paano ka nakapasok dito? Medyo nagulat si Eugene nang makitang pumasok si Lance, inutusan niya ang janitor na huwag papasukin si Lance. Humihingal si Lance, Eugene, hindi mo makakalimutan ang pinaglaban mo sa akin kahapon. Sinabi ni Eugene, Frank, masyado kang nag-iisip, isa akong malaking auction house, at bitag pa rin kita. Nakuha mo ba ang mga clearance mula sa settlement office kahapon at ipinaliwanag sa iyo ang bawat gastos? Sa detalye, at nakita mo na ayos lang at naayos na. 1699. Settlement, aayusin ko ang ate mo, nandito ako ngayon, ayokong makipag-usap sa iyo ng kalokohan, ibigay mo sa akin ang 47 piraso ng 6th grade spirit stones na karapat-dapat sa akin mula sa mga pinaglaban mo sa akin. Naisip ni Lance sa kanyang sarili, kung mababawi ko ang 47 na mga espiritong bato na nakulong, kasama ang 2 natitira mula kagabi, magkakaroon ng 49, kung gayon si Lance ay magagawang tumama sa 5th step of exaltation, bagamat mayroon pa isang maikli sa isa, ngunit ang pagkakaiba ng isa ay madaling mabuo. Ang ika-5 hakbang ng kadakilaan at ang ika-4 na hakbang ng kadakilaan, ngunit may pagkakaiba sa mundo. Siyempre, ang susi ay kung handa o hindi si Eugene na kunin ang mga nakipagtalo sa kanya laban sa iba. Sa madaling salita, sapat na ang 47 piraso ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang para makuha ni Lance ang kutsilyo ng butcher sa buong pamilya Yu. Kung mayroon mang ibang pamilya sa Forces, ang 47 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay aabutin ng hindi bababa sa 20 taon bago maalis ang mga ito. Dati, ang ninuno ng pamilyang Ning ay gumamit ng 180 mga spirit stone sa ika-6 na baitang upang bilhin ang lumilipad na espada ni Lance, na tila isang madaling gawain, ngunit ang 180 ika-6 na baitang mga spirit stones na kinuha niya ay nagdulot ng halos 100 taon ng pag-iipon ng kanyang pamilya. Makikita kung gaano kalalim ang pagkabaliw ni Lance. Nakakalungkot lang na nakita ni Eugene ang mga kapritsyo ni Lance at gusto pa rin niyang ibalik ang mga spirit stone na iyon sa ika-6 na baitang. Ngumisi si Eugene, get lost. Ikaw. Frank, huwag kang masyadong gaaman, ikaw ay isang spirit healing 5th stage, para saan mo kailangan ng napakaraming spirit stone, alam mo ba na higit sa 100 6th grade spirit stones, ang mga pamilya ng 4 na dagat ay may para makaipon ng ilang dekada. Binigyan kita ng napakaraming mga spirit stone, sapat na iyon. Eugene, ikaw lang naman ang tinatanong ko, ibabalik mo pa ba sa akin? Wala nang dapat ibalik, malinaw na naayos na sa iyo. Eugene,
Dapat mong malaman na ang pinsan ko ay si Lance, hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa pinsan ko? Sabi ni Lance. Napangiwi si Eugene, sabihin mo sa akin kung gusto mo. Bang! Sabay-sabay na sinara ni Eugene ang pinto. Napangisi si Lance. Okay, huwag sisihin si Lance sa hindi pagbibigay sa kanila ng pagkakataon. Umalis sina Lance at Talia sa auction site. Pagkaraan ng 2 araw, sumulat si Lance ng liham at ipinahatid ito sa invoice sa auction site. Sa opisina ni Eugene, binuksan ni Eugene ang liham at nakasulat ang auction house ni Yu, naglakas loob kang bitag ang aking pinsan na si Frank, binabalaan kita ngayon, sa loob ng 3 araw, ibalik ang 47 na mga batong espiritu na nakakulong sa aking pinsan sa kanya. Sa totoo lang, kung hindi, ako, si Lance, ay tiyak na hahabulin ang bagay na ito, Lance Book. Nakita ni Eugene ang liham ni Lance at ngumuso sa kanyang puso, seryoso ka talaga. Gayunpaman, medyo may reputasyon ang pamilyang Damon sa forces kamakailan, kaya hindi nang ahas si Eugene na magdesisyon at ibabalik niya ang sulat sa pamilya at hahayaan ang mga executive ng pamilya na magdesisyon. Sa in. Sinabi ni Talia, ang sulat na iyon mula kay Lance, totoo ba ito? Kung talagang natatakot sila kay Lance, hindi sana sila maglalakas loob na bigkasan ka noon. Sinabi ni Lance, binibigyan ko sila ng huling pagkakataon upang makita kung ibabalik nila ito gamit ang pangalan ni Lance, kung talagang hindi nila ito ibabalik at hindi man lang natatakot na masaktan si Lance, kaya ko talaga, huwag sisihin, magsisimula na akong pumatay para sa angkan. Malamig ang tingin ni Lance, 47 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ang bilang ay itinuturing na napakalaki, sulit na ilipat ang espada para sa napakaraming mga spirit stone. Kaya, binigyan sila ni Lance ng isang huling pagkakataon. Kung nakita nila ang sulat kamay na sulat ni Lance at ibinalik ito ng tapat, kung gayon ay makakalimutan ito ni Lance, pagkatapos ng lahat, ayaw ni Lance na magkaroon ng isa pang kaaway. Nang hapong iyon, sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng Yu-clan, 12 o higit pang mga powerhouse ng exaltation stage ang nakaupo sa pangunahing bulwagan. Naglagay si Eugene ng iniabot ang sobre sa isang matandang nasa ika-8 yugto ng labas ng kahon. Third Ancestor, ito ang personal na liham ni Lance, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dati, ang lipad na espada ng pinsan ni Lance na si Frank, ay nag-auction ng 180 piraso ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ngunit, siya ay isang spiritual healing na ika-5 yugto, at ang pagbibigay nito sa kanya ay magiging isang pag-aaksaya, kaya hindi pa namin itinago. Hindi ko inaasahan na si Frank ay walang tigil at iginiit na bayaran namin siya, at hindi namin gagawin, ngunit sinabi niya kay Lance na nakatanggap siya ng personal sulat mula sa nagpakilalang Lance kaninang umaga. Hindi ako nang ahas na gumawa ng padalos-dalos na desisyon, kung tutuusin, ang Lance na iyon, ay may ilang mga kasanayan, at napatay niya ang 2 yugto ng out-of-body sa pamilya Ning. Tiningnan ng matandang iyon ang sulat at nagtanong, magkano ang ipinagkait sa kanya. Sa orihinal ay 28%, ngunit noong araw na iyon ay hindi siya nakilala ng iyong apo at pinalayas siya, si Frank ay galit na hindi niya ito ibinenta, at upang hikayatin siyang ipagpatuloy ang pag-auction ng lumilipad na espada, pumayag siya sa 19% na iminungkahi niya, kaya kung pupuntahan mo iyon, ito ay 47 piraso na pinigil, at kung pupunta ka ng 28%, ito ay 31 piraso na ipinagkait sa kanya. Siyempre, ang mga spirit stones na ang ibinawas ay ipinadala na ngayon sa bodega ng pamilya. Ngumuso ang ikatlong ninuno niyo, kapag nasa bodega na ito ng aming pamilya, paano pa ito maililipat? Ano naman ang tribute ni Lance? Wow! Pinunit ng ikatlong ninuno ng Yu-clan ang liham ng paggalang ni Lance at bumaantong hininga, ni hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili, pinagbabantaan pa rin niya tayo, ang pagbibigay kay Frank na mahigit 100 mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay sapat na mapagbigay, wala pa rin siyang kahihiyan, hindi talaga siya matako, hindi na kailangan pang mag-abala sa kanya. Magpadala ng isang tao upang sabihin sa Lance na iyon, at sabihin sa kanya na ang aming Yu-clan ay hindi madaling pukawin, at kung patuloy niya kaming guluhin, doon. Huwag mong sisihin ang Yu-clan ko sa pagiging bastos.
Oo, pangatlong ninuno. Bumalik si Eugene sa auction room at agad na tinawag si Moulton. Moulton, alam mo kung saan nakatira si Frank, tama? Alam mo. Sabihin mo kay Frank na itigil na ang panggugulo sa kanya, ang bagay na ito ay magtatapos sa ganito, kung hindi, papakainin ko siya, pati na rin, sabihin kay Frank na sabihin kay Lance, bilang siya. Mayabang, kung manggahas siyang pukawin. Ang aming Yuklan, ang aming angkan ay hahayaan siyang mamatay ng walang libingan. Ah, gusto mo talagang sabihin iyan? Nanginginig ang puso ni Moulton, hindi ba ito magiging ganap na kalaban ni Lance? Ito ang sinabi ng ikatlong ninuno ng pamilya, hindi ang aking desisyon. Oh! Kinailangan ni Moulton na hanapin si Lance. Nasa iisang inn pa rin sina Lance at Talia. Araw-araw na isinasakripisyo ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, nagsusumikap na dalhin ito sa mataas na grado sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tila hindi ito ganoon kadali ngayon, at natatakot ako na mahirap isakripisyo ito sa mataas na grado sa maikling panahon. Knock knock? Frank? Nandyan ka ba? Ang boses ni Moulton ay nanggaling sa labas ng pinto. Binuksan ni Talia ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso, maaaring ang auction house ay nakatanggap ng liham ng paggalang mula kay Lance at ibinalik nila ang mga pinigil na mga espiritong bato ng napakabilis. Naisip din ni Lance na nagpapadala siya ng mga spirit stone at abala sa pagbukas ng pinto. Haha, Moulton, sa wakas dumating ka na, para ihatid ang spirit stone, di ba? Tumawa si Lance, tila ba medyo kapaki-pakinabang pa rin ang banta ng kanyang Lance, hindi, at ang spirit stone ay ipinadala pabalik. Sa hapon. Dahil dito, hindi magtatanim ng sama ng loob si Lance sa Yuklan. Oh, Frank, nasa forces pa kayo ah. Syempre, kung wala ka sa forces, nasaan ka? Akala ko malapit na kayong bumalik sa First Sea, at ang mga temporary residence card nyo, malapit na silang mag-expire. Sabi ni Lance, sige, bale kapag babalik ako sa One Heavy Sea, ilabas mo. 1700. Ah, ano? Spirit Stones, hindi ka ba nandito para ibalik ang Spirit Stones ko? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, kung wala siya rito para ibalik ito, hindi na kailangang magpakita pa rito si Moulton. Ito. Nanginginig ang katawan ni Moulton, medyo natakot magsalita. Frank, ganito, sinabi sa akin ng pinuno ng auction house na pumunta ako at hanapin ka at dalhan ka ng ilang salita. Wala ka dito para ibalik ang mga spirit stone ko. Galit na galit si Lance. Hindi. Hiniling sa akin ni Uncle Gene na sabihin sa iyo, na, itigil mo na ang panggugulo sa kanya, kung hindi, siya ang magpapahirap sa iyo para dito. At, hayaan mo ring sabihin mo kay Lance na huwag makipag-away sa pamilya natin, o kung hindi, hahayaan ng aming pamilya si Lance, mamatay ng walang libing. Ah! Iniisip ni Lance kung tama ba ang narinig niya, hindi lang ibinalik ang kanyang mga spirit stone, ngunit talagang binabalaan siya. Sa sandaling ito, sa halip na magalit, si Lance ay kalmado. Si Lance ay nagpakawala ng malakas na tawa. Ito ay isang sandali lamang, bagaman si Lance ay paulit-ulit na nagbigay sa kanila ng pagkakataon, paulit-ulit na ayaw na magkaroon ng isa pang kaaway, ngunit ang iba ay hindi nag-iisip, hindi natatakot sa kanya bilang isang kaaway, dahil iyon ang nangyari, ano kailangan bang matakot ni Lance? Moulton, ito ang sinabi ni Eugene. Ay nako, nandito lang ako para maghatid ng mensahe, aalis na muna ako, bumalik din kayo ng maaga sa One Heavy Sea, huwag mo nang itos ulit, talaga, it's good for you. After pagkasabi niyan, abalang umalis si Moulton. Nagyelo ang mukha ni Lance habang pinagmamasdan si Moulton na umalis. Hinawakan ni Talia ang kamay ni Lance at sinabing, Lance, huwag kang magalit, inaasahan pa rin ang resultang ito. Don't worry. Hindi ako magagalit sa sarili ko, since they've decided to make an enemy of me, then don't blame me for being rude. I really want to send them a message from the Yuklan, hindi magpakamatay. Haharapin mo na si Yo. No? Take it one step at a time? Hindi pa nga nawasak ang pamilya Ning, wala nang oras para mahanap si Yo. Pagkatapos kong makitungo sa pamilya Ning, babalik ako para ayusin ang core kay Yo.
Sabi ni Lance na may matalim na tingin, sinabi ni Lance na hindi niya ito pababayaan. Napakaraming inosenteng tao ang pinatay ng pamilya Ning, kaya kailangang sirain ang pamilya Ning, kung hindi, paano nila mabubuhay ang 300,000 inosenteng sibilyan na namatay? Kung gayon, kailan tayo haharap sa Ning family? Tanong ni Talia. Kukunin ko muna ang Share Blade technique ko at sasanayin ko ito ng ilang araw, kaya ilang araw na lang, at pagkatapos, opisyal na akong magpapaputok sa pamilya Ning. Manam. Tumango si Talia, at gagawin niya ito ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, si Talia ay hindi mahina ngayon, at kasama ang kanyang Intermediate Superior Flying Sword Burial Moon Sword, na hindi bababa sa ikalawa at ikatlong yugto, may kapangyarihan siyang lumaban. Dahil dito, si Lance, ay nagpatuloy sa paglinang ng lumilipad na espada sa in habang nagsasanay ng Share Blade technique sa kanyang isipan. Dati, ang Share Blade technique ni Lance ay umabot sa ika-7 talam, at ngayon ay nagsasanay na si Lance sa ika-8 talam. Ginugol ni Lance ang kalahating araw sa pagsasanay ng ika-8 slash. Naramdaman ni Lance na kayapan niya ang ika-9 na talam, kaya ipinagpatuloy ni Lance ang pag-ensayo ng ika-9 na talam. Ang ika-9 na talam ay tinawag na Heavenly Lofty Blade, at sa sandaling ito ay Nos Anay, ito ay napakawalang kapantay. Gamit ang isa pang mid-grade Superior Flying Sword, natatakot ako na maaaring laslasin ni Lance ang ika-5 yugto ng Exaltation sa isang laslas at ang ika-6 na yugto ng Exaltation sa 2 laslas. Ang ninuno ng pamilyang Ning, si David Ning, ay nasa ika-6 na yugto pa lamang ng Exaltation, at hindi magiging mahirap para kay Lance na laslasan siya. Sa makatuwid, si Lance ay talagang hindi malayong sirain ang pamilyang Ning, naghihintay lamang para sa ika-9 na talam ng Shire na may sigawa. Gayunpaman, ang pagsasanay sa 9th blade ng Shire ay hindi ganoon kabilis, natatakot ako na aabutin ito ng ilang araw, at si Lance ay hindi pa rin nagmamadali. Sinabi ni Talia, Lance, pupunta ako sa ibang inn ngayon. Bakit? Alam ng mga tao sa auction house na dito kami namamalagi, at ang ilang araw na ito ang pinakamahalagang oras para sanayin mo ang ika-9 na talam ng Shire, hindi ka may istorbo, pupunta tayo sa ibang inn, at kung sakali. Nalaman ng pamilyang Ning na ikaw ay pinsan ni Lance, tiyak na aabalahin ka nila. Fine, sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa akin ay ang magsanay ng 9th Blade of Shire. Sina Lance at Talia, ay lumabas sa silid, pagkatapos ay nag-book ng kwarto sa isa pang inn bago bumalik sa pagsasanay ng Shuros 9th Blade. Ang auction house niyo ay nagpadala ng isang tao sa inn kinabukasan upang tingnan kung nandoon pa si Frank. Bilang resulta, nang tanungin sa inn, naka-check out na si Frank sa silid. Nang marinig ni Eugene na naka-checkout na si Frank, bumantong hininga siya sa kanyang puso, naisip ko kung gaano katigas, binalaan ko siya, ngunit sapat pa rin siyang gumulong pabalik sa One Heavy Sea. Si Eugene ay labis na ipinagmamalaki, naisip niya na si Lance ay nag-checkout, iyon ay, siya ay umalis patungo sa One Heavy Sea. Mukhang tama ang desisyon ni Sanso. Bahagyang ngumiti si Eugene, sa pagkakataong ito, si Eugene ay labis na pinuri ng pamilya sa pagkuha ng 47 dagdag na mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang para sa pamilya, at ang pamilya ay kumuha ng 8 pang-6 na baitang mga Spirit Stone bilang isang gantimpala. Sa lahat ng oras na ito, ang pamilya Ning ay hindi sumuko sa pangangaso kay Lance, at ang pangatlo, ika-4, at ika-5 ng pamilyang Ning, ay sinusubaybayan ang kinaroroonan ni Lance sa First Sea at iba pang mga lugar. Hindi lang iyon, ang ninuno ng pamilyang Ning, si David Ning, ay agad na nagtungo sa One Heavy Sea upang tumulong sa paghahanap at pagpatay kay Lance pagkatapos makakuha ng middle grade superior flying sword sa auction. Masasabing ang pagtugis ng pamilya Ning kay Lance ay umabot na sa pinakamataas na antas, at hindi alam ng mga tagalabas na akala nila ay nasa matinding kahirapan si Lance sa sandaling ito, ngunit si Lance ay nagsasanay ng kanyang Share Saber technique sa ina parang isang walang tao. Ang pinto ng in-room kung saan tinutuluyan nina Lance at Talia ay hindi pa nabubuksan ng ilang araw, at walang nang-ahas na gambling sila. Lance, kung gusto mong mapabilis, bakit hindi ka tumigil sa ngayon, magpahinga ng isang araw, at magsanay muli bukas? Pagkalipas ng ilang araw, biglang sinabi ni Talia kay Lance na hindi ito maganda.
Ideya na manatili sa kanyang silid at magsanay sa lahat ng oras pagkatapos ng lahat. Sige, magpahinga muna tayo ng isang araw, nang hindi nagpapatuloy sa pagsasanay. Sa palagay ko sa loob ng 3 araw, maaari kong pinuhin ang ika-9 na talim ng Sharia. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at sinabi, "Tere, kain muna tayo." Dumating sina Lance at Talia sa ibaba ng inn at nag-order ng mesa ng pagkain. Igagalaw na sana ni Lance ang kanyang chopstick nang marinig niya ang ilan sa mga bisita ng inn na pinag-uusapan ito. Narinig mo ba ang middle grade superior flying sword na na-auction ng auction house ni Yu ilang araw na ang nakalipas ay pag-aari ng pinsan ni Lance, na nagngangalang Frank. Sa kasamaang palad, nakita ng auction house ni Yu ang kahinaan ni Frank at itinayo siya sa 47 6th grade spirit. Mga bato. Hindi nasiyahan ang Frank na iyon at nagbanta na sasabihin kay Lance kung ganoon ano ang nangyari. Pagkatapos, ang auction house ni Yu, sa totoo lang, ay nakatanggap ng babala mula sa isang nagpakilalang Lance, na humihiling na bumalik ang auction house kay Frank. Tapos ibinalik ng auction house ni Yu. Hahaha, umutot pa rin, hindi man lang binigyan ng mukha ni Yu ang Lance na iyon, tsaka, narinig ko na ang ikatlong ninuno ng Yu, binalaan pa nga sina Frank at Lance, kinabukasan, na umalis si Frank sa forces nang walang salita. Hahaha. Ang galing talaga ni Yu, sikat na sikat si Lance nitong mga nakaraang araw, kahit ang pamilya Ning ay pinatay niya para sa 2 out-of-body stages, pero hindi man lang niya binigyan ng kahit anong mukha si Lance. Oo, ang pinakamahalagang bagay ay si Lance ay tila walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa Yu clan. Hahaha, hindi man lang maprotektahan ni Lance ang kanyang sarili ngayon. Narinig ko na si David Ning, ang ninuno ng pamilyang Ning, ay personal siyang sinundan, kaya paanong si Lance ay mangangahas na gawin ang anumang bagay tungkol dito. Si Lance ay kumain ng kanyang pagkain, tahimik na nakikinig sa mga talakayan sa inn. Si Lance ay walang anumang pagbabago sa mood, si Lance ay aalagaan pa rin ang mga Yu sa madaling panahon. Oh,